Ito yung aking ulam ngayon, bulalo. Yan. Yan, tinang garnish. Yan. Sarap nito. Yan. So, bulalo. Yan, aking nilutong bulalo. So, ngayon magluluto po ako nitong aking bulalo. Bulalo ko ngayon. Magluluto tayo ngayon. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko magluto dito ng bulalo dito sa amin sa Scotland. Hello, isang mapagpalang muli sa lahat ng aking mga viewers at followers at sa lahat ng aking mga subscriber. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Shiptour. So ngayon po ay magpiprepare po ako ng nilagang bulalo. So dito kasi sa amin sa Scotland, maraming dito, mabibilhan ng mga ganito kasi maraming bakahan dito. So medyo mura ang meat dito sa amin kumpara sa ibang bansa. So dito mga sariwa. So minsan nabili ako ng mga ribs, mga buto-buto. So ginagawa ko siyang nilaga. So muli po ako nagpapasalamat sa lahat ng aking mga followers at subscriber. Ngayon po ay umabot na po ako ng 103 subscribers. So maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. At naway patuloy po kayo mag-like, mag-share. At para po matulungan niya ako na lumago yung aking channel. Ang aking namang intention dito, kung sakaling po ako ay magkaroon na ng sahod kay YouTube, ito po ay aking itutulong din sa mga maralita o nangangailangan financially. So medyo matagal pa po at nasa 103 pa lang ako, pero ako po ay nananalig at naniniwala na maaabot ko rin yung time na sisildo na ako ni YouTube. So di ko lang alam kung ilan yung subscriber ang kailangan. So pero palagay ko nasa 1,000 yata. So matagal-tagal pa, pero sabi nga tuloy-tuloy lang. At sa gabay at awa ni Lord at dumami pa ang aking subscriber. At lahat ng mga aking mga video ay at nakakatulong din sa lalo na po itong aking cooking. Na-share ko yung aking knowledge. Tapos pag medyo napunta ako ng abroad, na-share ko yung aking napupuntahan sa inyo. At least parang nakakapamasyal na rin kayo. So make sure pag nagluto kayo ng ganito, yung unang bula, make sure na huwag kakalat yung bula. Tatanggalin natin yung bula sa taas at hindi maganda sa soup na kumakalat. So pag nabili ako ng meat, dahil naka-pack na ito, usually ang iba hinuhugasan pa. So ako hindi na ako naghuhugas. Kasi nakapakete na yan, naka-process na siya. So kung mababasa naman natin yung instruction sa pakete na bawal ang hugasan. Diretso luto na at tanggalin lang natin yung unang bula bago natin ilagay yung ating mga ingredients. Ayan po, malinis na yung aking soup. So ilalagay ko na yung aking ingredients. Ayan, lagyan ko ng ginger, onion, black pepper, at yung aking fresh lemongrass. So mas mabango yung aking nilaga pag So hayaan ko lang ito na kumulo ng kumulo. Within lang ito, an hour, malambot na siya kasi itong klaseng nilulutuan ko is Salad Master. So pag isinara ko yan, parang pressure cooker siya. So takpan natin yan, balikan natin yan after 1 hour. Slow lang siya. Slow temperature. So yan, titignan ko na yung aking niluluto after 1 hour. Yan.
po, napaka... Yan. Ang lambot na. Kaya lang ito, maraming mantika sa taas yung fat niya. So tatanggalin ko ito. Kasi ayaw ko itong kasama sa aking paghigop. Yan. Tatanggalin ko lang yung fat niya. So ayan. Marami yan. So yung bulalo kasi maano ko ito eh. Mantika. So inaalis ko ito para hindi abala sa aking paghihigop. Saka yung aking mga anak takot sa mantika. Na sanay din kasi sa akin na hindi ako mahilig sa mantikang pagkain. So tatanggalin lang natin ito, tapos mamaya ilalagay ko yung vegetable. So yung vegetable ko, pag ilalagay ko siya, pag okay na to, papatayin ko na siya para hindi siya ma-overcook. Kasi yung aking vegetable na lagay is organic naman siya. So kailangan wag mawala yung kulay green niya. So maluluto din naman siya kahit takpan ko lang siya, maluluto na siya. So ayan, wala na siya mantika, natanggal ko na siya. Ayan. So ang maganda lang dito sa amin, sa mga supermarket namin dito sa Scotland o kaya sa butcher, pag bibili kayo ng bulalo, tatanungin ka ba kung off the bone, kasi ayaw nila na may buto. So binoboneless nila. Tapos minsan yung buto, tinatapon na lang nila. So minsan bumila ako sa butcher. Sabi ko, off the bone. Tapos after nun, tinanong ko sila kung anong gagawin sa buto. Sabi, wala naman daw, tatapon. Sabi ko, hingiin ko na lang. So every time na bumibili ako ng bulalo sa butcher, boneless lang lagi, laman lang. Tapos hihingiin ko yung buto. So nakakatipid na ako kasi dagdag din kasi timbang yung buto eh. Dati kasi first time kong bumili, may buto. So malaman ko na yung buto pala ay tinatapon lang nila. So binababoneless ko, tapos hingiin ko na lang yung buto. So di ba? Ganun dito sa amin sa Scotland. Ayan, lalagyan natin ng vegetable. Ayan, tignan niyo po. Ayan. Talagang malaman to eh. Ito mo ribs. So ayan, kumukulo siya. Lalagay ko na yung vegetable. So organic itong vegetable ko. So pag nailagay ko na ito lahat, saka ko na papatayin yung apoy. I-switch off ko na siya. Oh, ayan. Pinatay ko na siya. Tapos tatakpan ko lang siya hanggang sa maluto siya. Napakasarap nito ng aking sabaw. Napalasa pa yung aking tanglad. Lalaki ng laman ng aking bulalo. So ayan, tatakpan ko na siya kasi gantay ko na. Maluluto na lang siya dyan. Tapos after mga 20 minutes, ilalagay na naman yung aking spring onion para mas mabango siya. So maraming salamat po muli guys sa inyong panonood sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Thank you.